Ilang pasahero hinimatay sa loob ng eroplanong na-divert sa Clark International Airport dahil sa masamang panahon sa Metro Manila. Paghahanap sa binatilyong naligo sa Baseco Beach sa Maynila sa gitna ng masamang panahon, ipagpapatuloy ngayong araw. Pamilya, umaasang makikita na siya. Ilang barangay sa Iloilo City nakaranas ng abot dibdib na baha dahil din sa ulan na dala ng hanging habagat. Sa ngayon po ay pinsala. Ito na ang mga unang balita. Ito po ang paalala ng Department of Health kontra leptospirosis. Ngayong kabi-kabila ang baha. Sa mga lumusong sa baha, may sugat man o wala, kumonsulta sa doktor at nang maresetahan kung kailangan ng gamot na doxycycline. Hindi po over-the-counter ang antibiotic na yan at hindi basta-bastang mabibili sa mga butika. Kung may sugat ka, iwasan na ang paglusong sa baha. Mainam kung tatakpan ang sugat ng waterproof bandage. Sa mga hindi talaga maiiwasang lumusong sa baha, inirekomenda ang pagsusuot ng bota. Ayon po sa Department of Health, ang leptospirosis ay sakit na idinudulot ng leptospira bacteria mula sa ihi ng daga o iba pang infected na hayop na karaniwang nahahalo sa baha. Napilitan na magsara ang ilang negosyante sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet dahil sa pagbaba ng bilang ng mga turista ngayong masama ang panahon. Apektado rin ang bentahan at presyo ng mga prutas at gulay roon. May unang balita live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy, good morning. Maris, hindi biro ang dinaranas ngayon ng mga negosyante dito sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Dahil kasi sa epekto ng habagat, tuloy-tuloy na pagulan at mga nagdaang bagyo ay kapansin-pansin na bumababa ang bilang ng mga turista na bumibisita dito sa naturang Pook Pasyalan. Ilang negosyante na ang napilitang magsara dito sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet dahil halos hindi na raw sapat ang kinikita nila para matustusan ang kanilang araw-araw na gastusin. Pero ang iba ay pinipili pa ring magbukas kahit batid nilang kakaunti lang ang mga bisita. Anila, mas mabuting subukang magbukas kaysa tuluyang mawala ng pagkakataong kumita. Swerte na raw kung kumita pa sila ng 200 pesos sa isang araw. Sa ngayon, nasa 400 to 500 pesos ang presyo ng strawberries kada kilo. Ayon naman sa ilang turista, kahit na may banta ng masamang panahon, ang importante, matuloy daw ang lakad. Gayunman, nagpadismaya raw sa kanila ang pagsasara ng maraming stalls dahil sa malalakas na pag-ulan. Mahina rin ngayon ang bentahan ng iba pang mga gulay, dulot pa rin ng masamang panahon. Maris, sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ang mga negosyante dito sa strawberry farm na bumuti na ang lagay ng panahon, lalo na pagdating ng bare months para makabawi man lang sa kanilang pagkalugi. Samantala sa mga oras na ito, Maris, ay nakararanas pa rin tayo ng makulimlim na panahon. At syempre dito sa probinsya ng Benguet, asahan pa rin ang malamig na klima dahil ngayong araw ay pumapalo sa 17 to 20 degrees Celsius ang klima o temperatura dito sa naturang probinsya ayon sa Pag-asa. Maris. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Mga kapuso, kahit nakita po natin no isang araw na may mga itinambak na gulay dyan sa Benguet, nabubulok, di ba? Nangihinayang tayo. Pero alam niyo po, kaya nga ho nakatambak doon, hindi nga ho nakakarating dito. So, andito ho tayo sa Juliana Wet and Dry Market. Dito po kasi yung bultuhan, wholesale, ika nga, ang bilihan po ng mga gulay ng galing Benguet. Gaya na nakikita niyo, ito may patatas, carrots, Baguio beans. Aba, may ang gaganda ng labanos. Galing ba Baguio to? Opo. Galing Baguio yung labanos? Opo. Yeah, so ang bilihan mo kasi dito, bultuhan. Kaya ka dito tayo. Kumusta yung supply? Yung dating sa inyo ng mga galing Baguio na bagula, yung pechay, repolyo, mga carrots, kumusta? Matumal ba? Okay naman po, nakakaubos naman po. Hindi, yung nanggagaling Baguio, nakakarating ba ng tama sa oras? Medyo nalilate po ng mga konting oras, ma'am. Gano'n? Dalawang oras, ganun. Oo, pero kumusta presyo ngayon? Sakto lang po, yung ano. Yung mga galing Baguio, mura ba, mahal? Ano po, mura lang po, ma'am. Mura lang. Pero kayo, paano benta nyo? Ano lang po, plus 10 lang po per Plus bag. 10 pesos? Opo. Ah, 100 pesos, ma'am. okay. Sa isang Kaya lang dito, sabi nga, ang bilihan bultuhan, ano? Opo. Hindi retail. Kasi Opo. namimili sa inyo, yung mga nagtitinda rin, di ba? Opo. Kaya pagka nabili nyo sa, sa palengke, medyo iba-iba na. Gaya ho dito, yung carrots, o 28.
hanggang 50 dati, ngayon 28 hanggang 55 pesos per kilo. Yung Pechay Baguio naman po, dati 17 hanggang 37 pesos, ngayon 47 hanggang 47 hanggang 50 pesos. Yung repolyo, nananatili sa 28 pesos ang kilo. Ang sayote, 11 hanggang 30 pesos. Ngayon po umaabot sa 8 and 19. Actually, sayote lagi namang mura, di ba? Hindi naman siya masyado nagmamahal. Ngayon, ang dating ho dito ng supply ng mga galing Baguio, mga gulay galing Baguio ay alas 8 hanggang alas 8 ng gabi. So, ang dating, di ba? Tapos sa madaling araw naman po, ang dating ng mga namimili. Opo. Ang karamihan ng namimili sa inyo dito, no? May mga nagtitinda rin. Opo, sa mga Antipolo po, ganyan, Marikina. Oo, kaya ho, minsan pag nabili nyo doon, medyo iba na presyo. Opo. Nagpapatong sila. Iba na rin po yan, may dagdag na rin. Oo, yun po. Ganun na nagkakaroon ng pagkakaiba. Parang halimbawa, binabalita namin. Halimbawa, kuya, ito ang pipino. Halimbawa, ito. Ano ba to? Isang balot? Magkano yan? Ito po 5 kilos po. Magkano to? 80 pesos. 80 po per kilo. Pero, hindi, ito. Isang ganyan. Ito po, 400 po. Oh, yan. So, pagka nabili nyo yan sa mga tindahan o kaya sa mga talipapa sa palengke, iba na ho yung ang... Bentahan po nila, mga 100 na po. Pero dito 120. 80. 80 po. Oo, siyempre kailangan nun nilang kumita. Yung mga nag-aangkat dito, kailangan naman nilang kumita doon sa kanilang paninda. Opo. Kung naangkat man nila dito ng mura-mura, kailangan nilang magpatong dahil doon sa gasolina. Ganun lang Pamasahe nangyayari, po. kuya, di ba? Opo. Oo, para hindi na ho kayo magtaka kung bakit mura dito. Tapos pag dumating ho sa mga palengke, ay medyo iba ho yung presyo, mas mataas ika nga. So ganun ho lang naman yung law of supply and demand, no? Pag kinuha nila dito sa wholesale, mababa, pero kailangan nilang tumubo, kumita sa kanilang mga paninda. Mula po rito sa Juliana Wet and Dry Market, back to studio po tayo. Sinimulan ng linisin ang makapal na putik sa Marikina River Park matapos ang paghupa ng baha roon. Binuksan na rin sa mga motorista ilang kalsadang isinara nang umapaw ang tubig mula sa ilog. At may unang balita live, si EJ Gomez. EJ. Ivan, may pag-ulan pa rin dito sa Marikina, no? Pero di tulad kagabi ay hindi naman na ito kalakasan. At dito, sa aking likuran, ongoing itong ginagawang paglilinis ng natirang putik. Kasunod nga yan, no? Ng paghupa ng baha o yung pag-apaw ng ilog. Ito ay mga tauhan ng Marikina River Parks Authority. Sa mga oras na ito, mas bumaba sa 14.7 meters ang antas ng tubig sa Marikina River. Kasunod ng paghupa ng baha, binuksan na sa motorista ang mga kalsada sa paligid ng ilog, partikular ang Bayan Access Road at Ming Ramos Lane. Nakadaraan na ang mga motorsiklo, tricycle at iba pang sasakyan at mga pampasaherong jeep. May mga river patrol na nakadeploy sa lugar at nagtatraffic para masigurong maayos ang takbo ng mga dumaraang sasakyan. Lalo't may mga kaunti pang putik na naiwan sa kalsada matapos umapaw ang ilog. Ilang residente naman ang nagtutungo sa Marikina River para i-check ang antas ng tubig. Ilan sa kanila nakatira raw malapit lang sa ilog at may iba na nasa low-lying areas na madaling bahain. At ngayong maliwanag na, kasunod ng paghupa ng ilog, bakas naman ang mga basura na inanod ng malakas na agos. Samantala, may ilan naman na sinasamantala ang naging pag-apaw ng ilog para makahuli ng isda sa Marikina River. Naglinis na rin ang mga tauhan ng Marikina River Parks Authority sa natitirang makapal na putik sa kalsada ng River Park matapos humupa ang baha. Gumamit sila ng high-pressure water hose. Ivan, ito nakikita ninyo, ito yung natitirang mga basura. Ito yung mga basura na nagsingit-singit dito, no? Sa gilid ng ilog, mano-mano yan tinatanggal ng mga tauhan ng Marikina River Parks Authority. At sa aking likuran, kita yung iba pang basura. At ito, truck ng Marikina City, LGU. Nakatakda yan, no, natapusin sa mga susunod na 1 hanggang 2 oras para ito talagang mabuksan na sa publiko, residente at motorista dahil ito ay parkingan ng River Park. Kagabi, ito ay nagmistulang lawa dahil nga sa pag-apaw ng ilog. Pero nakikita naman natin, open space na pero may mga natitira pa rin na putik. Yan muna ang latest mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez, GMA News. Magpapatuloy po ngayong araw ang paghahanap sa 13 anyos sa lalaking inanod matapos maligo sa Baseco Beach sa Maynila nitong linggo. May unang balita si Jomer Apresto.
Magdadalawang araw na pero hindi pa rin nahahanap ng mga otoridad ang 13 anyos na si Romel Baluyot. Siya ang batang napaulat na nawawala matapos umanong maligo sa Baseco Beach sa Maynila nitong linggo ng hapon. Ayon sa tatay niyang si Ronald mula sa Calao, nagpaalam noon ng anak na dadayo sa Baseco para mag-computer. Pero nagkayayaan umano sila ng kaibigan nito na maligo sa dagat. Marunong naman daw lumangoy ang kanyang anak pero dahil sa habagat, lumakas ang current ng tubig noong tanghali. Nakaligtas ang kanyang kaibigan pero si Romel inanod na raw ng malakas na agos ng tubig. Sa kwento sa kanya ng kaibigan ng anak, pilit niyang pinakakapit sa kanya si Romel para hindi siya matangay ng malakas na alon. Huwag kang bibitaw, malapit na rin ako pulikatin eh. Baka magdalawa tayo, gano'n. Yun yung sinabi niya sa akin. Baka hindi po kinaya ng anak ko sa pagkapit sa kanya. Gawa ng, sa brief lang ako daw nakakapit eh. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, pasado alas 5 na ng hapon noong linggo nang mai-report sa kanila ang nangyari. Sa kabila ng masamang panahon, inikot pa rin daw nila ng mga tauhan ng Coast Guard at Bureau of Fire Protection ang paligid ng Baseco Beach, maging ang breakwater at bahagi ng Ilog Pasig. Hindi pa rin nila nakita si Romel dahil sa malakas na current ng tubig. Parang positive negative may papunta sa north, papunta isa sa south. Kung parang nagpapalit yung agos galing Pasig, tapos yung agos ng Manila Bay. Tapos yung ulan po, on-off, hindi na bigla, lalakas bigla. Ayon sa tatay ni Romel, nakipag-ugnayan na siya sa Coast Guard at sinabing itutuloy nila ngayong umaga ang paghahanap sa kanyang anak. Hanapin kita kahit anong mangyari, Romel. Makita ko lang yung katawan mo. Kwento naman ng nanay ni Romel, bago mawala ang anak, nangako pa raw ito na reregaluhan ng kanyang kuya na magbe-birthday sa August 19. Hindi namin nakalayan ang regalo niya. Mawawala siya ng ganyan. Nawala lahat ang pangarap ko, isang iglap lang. Ginawa sa akin yung anak ko. Sakit talaga, hindi ko kaya eh. Una nang sinabi ng Manila DRRMO na bawal maligo sa Baseco Beach. May nagbabantay raw doon pero nalusutan pa rin nila sila ng mga bata. Nagpaalala naman ng MDRRMO sa barangay na doblehin pa ang pagpapatrolya sa lugar. Ito ang unang balita. Jomer Apresto, GMA News. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Iloilo City ngayong pong araw dahil din po sa masamang panahon. At may unang balita live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim! Maris, dahil sa magdamagang pagulan bunsod ng habagat, binaha ang ilang lugar dito sa Iloilo City. Maghahating gabi nang isinailalim ang Iloilo sa Red Rainfall Warning. Bumuhos ang malakas na ulan na nagresulta ng pagbaha gaya sa Mandurriao. Sa barangay Taft North, abot dibdib na tubig ang pumasok sa ilang kabahayan. Sa barangay Bulilaw, hanggang tuhod ang tubig sa mga kalsada. Ilang kabahayan rin ang pinasok na baha. Ilang barangay rin sa distrito ng Haro ang binaha. Sa Grand Plains Subdivision sa barangay MV Hechanova, nakuhanan ng video ang rumargasang baha sa kalsada. Nakaranas rin ng pagbaha ang ilang residente sa barangay Baldoza at iba pang mga barangay sa distrito ng La Paz. Gayon din sa Iloilo City proper, may iniulat ring baha sa ilang kalye. Nagsagawa rin ng preemptive evacuation sa ilang lugar sa Iloilo City. Dahil sa mga pagbaha, idineklara ng Iloilo City LGU ang suspensyon ng face-to-face classes mula preschool hanggang sa kolehiyo. Inirekomenda rin ang alternative delivery mode para makapagpatuloy sa pag-aaral ang mga estudyante. Marisa, ngayon ay bahagya ng bumuti ang panahon dito sa Iloilo City pero makulimlim pa rin ang kalingitan at paminsan-minsan ay may pagbuhos ng malakas na ulan. Sa ngayon ay patuloy pang kinakalap ng Iloilo City DRMO ang impormasyon na ukol sa mga bahang o sa mga lugar na binaha at sa mga residenteng naapektuhan. Maris? Damang salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Muli nagsampa ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ng bise. Isinampa ng bise ang reklamo sa Taguig Prosecutor's Office kung saan din niya isinampa ang unang perjury complaint noong Marso. Nag-ugat ang ikalawang reklamo sa supplemental affidavit ni Madriaga na ipinresenta sa clarificatory hearing ng House Committee on Justice noong Abril. Idinetalya roon ni Madriaga na nag-deliver siya ng mga bag ng pera sa ilang personalidad sa utos ng bise.
Mariin niyang itinanggi ng kampo ni Vice President Duterte at nais daw nilang panagutin si Madriaga dahil saan nila ay malisyoso at wala umanong basehang impeachment laban sa bise. Sabi ng tagapagsalita ng defense team ng bise sa impeachment trial na si Attorney Michael Coa, hindi maapektuhan ng perjury complaint ang paglilitis. Big winner sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival ang Kapuso Stars na sina Martin Del Rosario at Pokwang. Tinanghal na Best Actress si Pokwang para sa pelikulang Two Valid IDs. Katay niya sa award ang isa pang aktres na si Ruby Ruiz para naman sa Status Rejected. Si Martin naman ang itinanghal na Best Actor para sa Tayo Lang ang Nakakaalam. Sa kanilang speech, pareho nagpasalamat sina Martin at Pokwang sa pagkakilala ng film festival at sa kanilang production teams. Nag-iwan din sila ng mahalagang mensahe mula sa kanilang mga pelikula. May mga bagay na pinipili nilang itago at huwag sabihin dahil sa takot na ma-judge ng ating lipunan. Marami na nagbago. Sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. Marami pa tayong pwedeng gawin. So let's end the stigma towards LGBT and the stigma now sa HIV. Especially po sa lahat po ng mga nanood. Alam ko mahirap ang buhay ngayon, tipid-tipid. Pero nandiyan kayo, sumuporta kayo, pinatunayan yung kaya ng Pilipino. Kaya natin po, bangon industriya. Sa lahat ng mga Pilipino, mga pinagdadanasan po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang. Indeed, Magandang mensahe laban lang. Oo. mula kay Pokwang. Congratulations po. Congratulations sa inyong lahat.